Paano ba tayo naglilingkod ng walang iniiwanan? Paano natin ginagawang inklusibo ang pamahalaan, hindi lang sa papel kundi sa totoong buhay? Mabuhay at isang mainit na pagbati sa ating mga ginigiliw na lingkod bayani. Ako si Mark Anthony V. Bercando at welcome sa ika-7 episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, kung saan patuloy nating tinutuklas ang mga kwento ng inspirasyon at dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa pagkakataong ito, ating makakapanayam ang isang lingkod bayan na tumitindig para sa karapatan ng bawat mamamayan, may kapansanan man o wala. Isa siyang tagapagtaguyod ng inklusibong serbisyo at kasama siya sa mga ahensyang nagsusulong ng accessibility, sensitivity, empowerment sa hanay ng mga kawani ng pamahalaan. Mga kababayan, sabay-sabay po nating salubungin ang Executive Director 3 ng National Council on Disability Affairs, Executive Director Glenda de Rama Reloba. Welcome po sa ating programa at salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam. Bumati muna po kayo sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid sa sektor na may kapansanan. At maraming salamat po sa CSC-NCR for having us today. Thank you, ma'am. At bilang panimula, ma'am, alam niyo po hindi po namin masyadong kilala ang inyong ahensya na NCDA. Siguro po it's an opportune time for us to introduce, at least pakilala po natin kung ano po nga ba ang NCDA. Okay, ang NCDA po is the lead agency po ng government which has the mandate to formulate policies, programs, and services for persons with disability. It is an attached agency to the Department of Social Welfare and Development. Pero medyo complex ang aming organizational structure because ang NCDA is composed of two parts. One is the governing board, which comprises of 13 national government agencies headed by the DSWD as the chairperson, at kami po yung nandoon sa opisina namin, kami po yung tinatawag na secretariat po ng governing board. So, kamusta po ang kalagayan ng inclusivity sa ating bansa at sa tingin niyo po paano po ito namamanifest sa mga ahensya ng pamahalaan? I think last year, medyo nagkaroon ng magandang kaganapan kung paano mag-i-implement ng mga programa ang national government agencies na ito. Particularly ang Department of Social Welfare who heads the auxiliary services. So, itong mga 13 government agencies na to, meron silang corresponding na subcommittee na pinanghahawakan. So, yung mga polisiya, sa subcommittee nagmumula kung ano yung nakikita ng mga subcommittee sa ground or sa grassroots. They articulate it into a policy. And then, ine-elevate nila ito sa governing board para maging national policy for persons with disability. So, in other words po, ito po yung gumagawa ng mga policies that should be implemented all over the country. Oo. Tapos, for the past years, since the enactment of Batas Pambansa 344 or the Accessibility Law, last year na-amend na natin ang IRR to conform with the international standards of measurement para mas maging safe, accessible ang ating mga infrastructure. So, ito ay pinangunahan din natin. So, masasabi natin na the way na naka-structure ang NCDA, nakikita natin ang lahat ng pangangailangan ng mga persons with disability, and we try to articulate it into the different subcommittees para ma-resolve natin through policy formation siya. Okay. Yeah. Ma'am, kanina pa natin binabanggit yung word na inclusive, no, or inclusivity. Ano po bang ibig sabihin nito para po alam din ng ating mga manonood, at baka po may update kayo sa bagong definition or konsepto ng inclusivity sa Pilipinas? Ang inclusivity sa amin para po sa NCDA, di ba meron minsan, ito is colloquial, di ba lagi nating sinasabi sana all. Sana all, it's a wish. But for us sa NCDA at para sa sektor, hindi sana all. Ang inclusivity, tinitingnan namin, dapat all. Okay. So, Dapat it's all. a must. It's a mandate.
na when you formulate programs, services, or policies, isama mo kami. So, nag-e-emanate sa amin. Nothing is for us without us. So, yun yung konsepto natin ng inclusivity. And kung makikita natin, di ba, inclusivity, it starts with letter I. Pero yung nasa gitna nga is us. So, kinakailangan I and us magkasama para masabi natin na inclusive. It's wonderful. So ngayon pong ipinagdiriwang natin ang National Disability Rights Week. Paano po natin ito magagawang tunay na makabuluhan, lalong-lalo na po sa mga ahensya ng ating pamahalaan? Una sa lahat siguro muli nais ng NCDA na magpasalamat sa ating mahal na Pangulo yung pagkaka-proclaim, yung Proclamation 597 na idineklara ang July 17 to 23 as National Disability Rights Week. So, kung makikita natin, meron na din tayong celebration before, di ba? Yung National Disability Prevention and Rehabilitation. So, it's a bigger thing when we say yung rights. Kasi from a medical model ng thing na pinagtitingnan natin ang disability as a medical model, ngayon iba na yung konsepto. It's more on a rights base. Ano yung karapatan nila? Paano po yun, ma'am, tatago sa mga ahensya ng pamahalaan kagaya po ng CSNCR at sa iba pa po nating mga ahensya? Well, alam mo, napakadami nating batas regarding disability. Ang nagiging problema natin is the implementation. Meron tayong 10524 ay yung sinasabi nating 1%. Siguro tatagos ito sa mga ahensya ng pamahalaan by ensuring na ito bang opisina natin, naka-reach ba tayo ng 1%? Or kami sa NCDA, we are encouraging na sana masigit pa sa 1% yung hinahire natin na persons with disability. Pangalawa, yun bang mga opisina natin ay accessible sa mga kliyente natin na may disability? Pangatlo, kung meron tayong mga empleyado na persons with disability, pinapractice ba natin yung tinatawag natin na reasonable accommodation? Yung reasonable accommodation ay yung pagbibigay natin or ini-a-adjust natin yung workplace natin para maka-work efficiently itong ating mga persons with disability na nagtatrabaho. So, hindi ito mahal or expensive or mahirap gawin. Sometimes, kinakailangan lang nating mag-procure ng screen reader para makapagtrabaho sila. Sa mga wheelchair user, baka kinakailangan lang na medyo taasan or babaan lang ng konti natin yung kanilang mga table. That's reasonable accommodation. Tapos, yung mga door, syempre, medyo lakihan natin para makapasok yung mga wheelchair nila. Kasi, di ba, unang-una kasi sa batas tayo yung may mandate. Mandated tayo to have the 1%. Kasi yung mga private companies, nauunahan tayong government. More than 1% yung hinahire nila, pero sila kasi encourage lang sa batas. Okay. Pero they go beyond their comfort zone and really go out of their way to embrace and welcome persons with disabilities. So yun din yung wini-wish namin sa NCDA na sana lahat ng mga government offices mas higit sa 1%. Okay. So, Edie Glenda, na-inspire na po ba kayo sa trabaho ng isang taong may kapansanan? Maybe you can share about it. At paano po ba ito nakakatulong sa inyong advokasya dito sa inyong ahensya? Madami po akong parang nakadaop palad ba ang tawag doon ng mga taong may kapansanan even before po yung engagement ko sa NCDA. Isa dito yung nagmamasahe sa akin. So, siya si Lucinda. Nagmamasahe sa akin more than 20 years na. Wow. And nakita ko yung pagpupursige niya. She used to be the yaya of my pamangkin. Okay. Pero nakita ko na meron siyang talent or potential na magmasahe. So, ang ginawa ko, tinulungan ko siya na mag-aral na pagmamasahe. Massage. Diba? Oo. So, ngayon, yun na yung naging kabuhayan niya. Yun nga lang, nawala ng yaya yung pamangkin ko. Pero, nagkaroon siya ng sustainable na income na higit dun sa kinikita niya as yaya, di ba? So, isang simpleng storya na nakita natin na kung bibigyan ng oportunidad ang isang taong may kapansanan, mas marirealize niya yung potential niya into bigger things, di ba? Like yung gainful employment, sustainable employment, di ba? Mas higit kasi yung kinikita niya doon. Sa amin sa NCDA, almost 40% ng empleyado namin ay may kapansanan din.
Pero ang nakikita namin sa kanila is the consistency Yung attitude, yung pagmamahal nila sa trabaho nila. Yung maintenance namin sa NCDA are all persons with disability, except one pero may anak siyang may disability. At nakikita ko yung pagpupursige nila. Okay. Oo. So, iba ang character and even dun sa mga ibang private corporations na nakakausap namin dahil we try to partner with them para mag-hire sila ng persons with disability. Ang lagi nilang sinasabi is when they hire person with disability, mababa yung turnover, like yung alam mo na, pagka may walang kapansanan, mabilis umalis. Pero pag persons with disability, they stay. So this is the plus point, The plus point, Oo. Kaya, kumbaga sa nakikita ko yung consistency and love for work for them. Kaya ito din, nag-encourage din sa akin na what can I do to make their life better? Dito sa ahensya kung saan meron naman akong kahit papano influence to make their life better, di ba? So, it's wonderful. At napaka-inspiring yung kinuwento nyo na from a person who is deaf-mute, no? Tapos nakapag-massage for 20 years, ma'am. Yeah, for 20 years. Oo. Napaaral na yung mga anak niya sa pagpamasahe, di ba? So, at saka nagkaroon ng career shift, no? Ma'am, sa inyong palagay, ano pa po yung mga programs or projects o baka may mga batas pa na kailangan i-strengthen upang mas mapaunlad o maisulong pa natin ang proteksyon ng mga may kapansanan? Oo. Siguro unang-una sa lahat, kinakailangan natin na magkaroon ng pagkakakilanlan talaga ang mga persons with disability, like yung suportahan, yung pinapanukala ng NCDA through the DSWD na Unified ID System. Kasi ito yung magta-target So, sino ba, ilan ba ang may persons with disability? And out of that, we can create programs na akma. Kasi kung meron tayong datos na sinasabi natin na may integridad yung datos, walang doubt na ito yung number, and ito yung mga categorization nila, mas mainam tayong makapagawa ng kaukulang proyekto para sa kanila. Number 2, sa international community, napakaganda ng mga programa ng Pilipinas at isa nga tayo sa tinatawag nilang may best practice. Pero in terms of housing, siguro, kinakailangan din ng persons with disability to have accessible housing. Siguro, ito yung dapat pagtuunan din ng gobyerno. Kaya kami sa NCDA, hindi kasi kasama ang DSUD sa member agencies namin. So, we propose to include DSUD dito, di ba? And then, pangatlo, yung infrastructure natin, lalong-lalo na sa transportation. Right. Kasi, bago makapunta or ma-empower ang persons with disability, they need to have roads na pupwede nilang lakadan. Kinakailangan din nila ng mga sasakyan na pupwede nilang i-wield yung mga wheelchairs nila ng buo, di ba? At kahit i-wield nila yung wheelchair nila katulad sa abroad, hindi sila dadaus-os kasi may mga lock, di ba? So, long way talaga para sa atin. Siguro sa atin din, kasi madami din government agencies nagpo-provide ng shuttle sa mga empleyado nila. Siguro kinakailangan ding tingnan na yung disability sensitive, yung pagsa-shuttle, and probably baka yung rota ng shuttle ay pupwede nating i-schedule kung saan mas marami yung persons with disability sa opisina natin. Okay. So, yung mga ganon. And then siguro, in terms also of targeting system, we have to recognize na meron talagang persons with disability who are below the poverty line. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin subsidy ang persons with disability. Unlike senior citizens, may subsidy sila, di ba? Oo, pero sila talagang even pambili ng gamot nila, kulang na kulang, walang subsidy. So, yun, sinusulong namin yon sa NCDA as one of our priority legislative agenda is to have the subsidy para dun talaga sa mga indigent, para masubaybayan yung pagpapagamot nila. And yung sa PhilHealth natin, though sa batas natin nakalagay 100% coverage ng PhilHealth, hanggang ngayon hindi pa rin 100%. So that is something that we have to ensure na may implement ng maayos. Oo, yun. So, in terms of laws,
nandiyan yung mga batas natin, implementation na lang. At kaya naman nandito kami sa NCDA to ensure na nai-implement yung mga batas na to. Implementation. Yeah, and compliance to Batas Pambansa 344, yung accessible infrastructure. So kami nagkakanda kami ng audit. Ngayon, inumpisahan na namin ang mga government agencies, ino-audit na namin sila. Okay. Mambalikan ko lang yung binanggit nyo kanina na Unified ID. Kasi right now, paano po ba ang proseso ng pagkuha ng ID kapag ikaw ay may disability? Sa ngayon po, pupunta po ang isang kapatid natin na may kapansanan sa ating mga Persons with Disability Affairs Offices or LGU. daw. LGU po ito. So, dala nila yung kanilang medical certificate, kung saan nakasaad ang kanilang karamdaman at kung ano ang disability. Ngayon, may form po tayo dito sa ating mga PDAW offices na fill upan nila and then i-assess sila ng ating mga PDAW kung sila nga ba ay totoong may kapansanan. Pagkatapos sila po ay bibigyan ng ID ng ating local government unit. So, ito naman pong Unified ID, kung matutuloy siya, ang application still is with the LGU. So, PDAW offices din, doon din nila dadalhin yung requirements nila, though online. Okay. Opo. So, electronic po ito. So, sila din yung mag-a-approve. Ang printing lang po ang dito sa amin sa NCDA or KDSWD. Kasi nga ngayon, parang nagkalat na din yung mga fake na na PWD ID, just to, to enjoy whatever sabi nating discount, o yung mga special accommodation na ibinibigay. Naging alarming sa amin yan kasi nga, sa last public hearing ng Ways and Means ng Senate, sinabi na may 8 million na fake na ID. So we did it an emergency para sa amin sa NCDA na kami yung nagmo-monitor kasi ng regularity ng programs and services. So how do we counter that? So, ito po yung naisip namin na since authorized naman po si NCDA on emergency cases na mag-issue ng ID. So, kami na po yung magpiprint para po sa ating mga LGU. At syempre, may safety feature po ito. Okay. So, ito ay unified all over the country. All over the country, interoperable at nakadesign po siya na nakalink siya sa ating eGov. Okay. At sa national ID. So, ngayon naman po, ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga persons with disabilities, just to still encourage them, to uplift their spirit? Oo. Siguro ang mensahe ko lang sa ating mga kapatid na may kapansanan, kami po sa NCDA ay patuloy po na hinahanap ang paraan kung paano po natin mas mai-improve pa ang ating mga polisiya at mga programa para po totoo talaga na maging inklusibo ang ating pamayanan at ang ating lipunan. At dahil nga po sa darating na July 17 to 23, tumutok lang po sila sa webpage ng NCDA, nakapost po doon ang lahat po ng mga activities natin para po sa ating National Disability Rights Week. So, ayan. So, isang supportahan po natin yung programa na yan ng Yes. NCBA. Madami po kami. May mga webinar kami, may mga disaster training po kami, at meron pong mga job fairs. So, nandun po lahat sa webpage na. Okay. So, ang dami na po natin na pag-usapan, Edie Glenda, napaka-enlightening at I think ito po yung mga nag-unlock na siguro mga confusions natin about sa PWD, Ganon din po sa paano ba yung proseso at polisiya pagdating sa pagtrato sa kanila. At nag-reflect ako kanina, sabi ko, iba talaga dapat ang maging appreciation natin sa mga taong may kapansanan o dun sa mga sinasabi nating PWDs. Thank you so much po. Maraming salamat po. Maraming salamat, CSC. Ngayong papalapit na ang Agosto, muling isasagawa ang isa sa pinakamahalagang pagsusulit sa bansa, ang Career Service Examination Pen and Paper Test. At dahil libo-libong Pilipino ang sasabak dito, mahalaga na maipaalala ang mga tamang paghahanda at proseso. Kaya naman, sasamahan tayo ng Hepe ng Examination Services Division ng Civil Service NCR, walang iba kundi si Sir James Crowley P. Sabillano, upang magbahagi ng mga mahalagang paalala sa ating mga examinees. Sir James, bumati muna po kayo sa ating mga manonood. Magandang hapon po, lalong-lalo na po sa mga mag-e-exam po for this August 10 Career Service Examinations. Magandang hapon, Sir James. At una sa lahat, ano po ang mga dapat tandaan ng mga mag-e-exam bago at during the examination para naman mas maging handa sila
sa mismong examination day? Tulad sa para kang estudyante na maghahanda sa isang exam, siyempre kailangan prepared ka sa inyong pag-iisip at pangangatawan at kailangan din na siyempre ang mga dadalhin sa examination ay yung valid ID po. Okay, so that's one, valid ID. Ano pa, sir? And then dalhin nyo rin po yung application stub na merong yung pinunit sa application form po ninyo at binigay po sa inyo na may picture. So, dalhin nyo rin po yun. And then, yung black ball pen. Okay. You can bring bottled water kung you prefer that. Yun po ang mga dadalhin during examination. And, rini-release naman po namin yung school assignment 1 week before the examination. So, para makabawas ng stress. Okay. Alamin nyo kung saan yung school, kung saan pumunta at pumunta kayo ng maaga para ma-familiarize na kayo doon sa lugar. Isa yan sa magandang practice. At least makakabawas ito sa mga iisipin nila. Oo. Paalala lang kasi kailangan nandun na kayo sa eskwelahan bago mag 7:45 kasi magko-close na po yung gate ng 7:45. So, hindi na kayo papapasukin. Okay. So, mas maaga talaga, mas maganda. Sa mismong examination day, ano yung dapat nilang tandaan? Maybe magbibigay kayo ng mga paalala, lalong-lalo na sa ating mga examinees na ngayon lang magtitake ng exam. Okay. Una sa lahat, mahalaga na i-check nyo yung inyong personal information. Lalong-lalo na yung pangalan, yung date of birth at yung place of birth. Meron tayong mga pagkakataon na ma-correct ito during the preliminary activities or before the examination. So, makinig mabuti sa instructions ng room examiners tsaka room proctor para mabigyan tayo ng pagkakataon ma-correct kung may malimang personal information doon sa attendance. Okay? And next is yung mga paalala na bawal gumamit ng cellphone. Siyempre, bawal na bawal ang gadget, Needless to say, hindi pwedeng mag-picture or mag-selfie sa examination and kumuha ng anumang picture sa mga examination materials po natin. Paano naman kung hindi ako nakadalo sa mismong examination day despite na nagbayad ako ng examination fee dahil sa emergency o nagkasakit ako? May option ba ang mga kagaya ko na mag-refund o gamitin yung binayad kong 500 sa susunod na exam next year? Wala. Okay. So, ito ay forfeited. Tama ba, sir? Yes, forfeited po. Okay. At syempre, wala naman talagang accredited reviewer or review center ang CSC. Wala ho tayong ini-endorse, wala ho tayong accredited na review. Talagang self-study lang po tayo. Sir James, may mga pahabol ka bang paalala para sa ating mga mag-e-exam this August 10? Yes. So, magkikita-kita tayo sa August 10 para doon sa 44,333 examinees. Sana po kumain kayo bago mag-exam, at matulog at huwag magpuyat. And para mabawasan yung stress, syempre alamin kung saan yung school nyo ng maaga, And isa pa nga po lang paalala, huwag kalimutan na tandaan yung inyong examining number na ibibigay ng room examiner at room proctor. Okay, so salamat po, Sir James, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Nawa po ay maging successful ang ating examination sa August 10. Salamat po. Salamat. Napakainit at makahulugan ang talakayan natin kasama si Executive Director 3 Glenda de Rama Relova ng National Council on Disability Affairs. Muling naipalala sa atin na ang tunay na serbisyo ay hindi pumipili kundi bukas palad na lumalapit, lalo na sa mga madalas na naiiwan sa laylayan. Maraming salamat din po kay ED Glenda sa inyong panahon, inspirasyon at malasakit. Gayon din naman sa mga paalala na ibinahagi sa atin ni Sir James Crowley Sabelliano, ang Chief Human Resource Specialist sa Examination Services Division ng CSC-NCR. Tandaan, iba ang handa at may alam. Para sa inyong mga puna at mungkahi, iskan lamang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Mahalaga ang inyong feedback upang patuloy naming mapagbuti ang bawat episode.
Muli ako po si Mark Anthony V. Barcando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.